Come, come. The Lord is waiting for you. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Right, very, very so. Look to me, please, and listen. What I will say to you is extremely important. I want you to hear this, please. Tumingin po kayo sa aking lahat at pakinggan po niyo ako. Ang sasabihin ko po sa inyo ay napaka-importante. The issue about salvation, your health, your prosperity, your success, your victory is not about to be done. It is not a promise to be done. It's already done. Ang usapin po patungkol sa inyo pong kaligtasan, kagalingan, kalusugan, tagumpay, kasaganaan sa bayan ng Pilipino. Ay hindi po isang bagay na gagawin pa lang o isang pangakong gagawin pa lang. Siya po ay pangakong naganap na. It is not a promise to be done, it's done. Do you see the difference of that word to be done and that word it's done? Yung pong salitang gagawin pa lang ay mangyayari pa lang. Yung pong nangyari na ay tapos na. Tatanggapin mo na lang. And the body of Christ around the world must understand that. Because my heart broke when I traveled the nations of the world and see thousands of Christians, pastors, bishops, ministers of Christ that are sick. It makes me cry and weep and tremble in the presence of God in intercession. Because many of them are waiting for their miracles. No. Don't wait for your healing. Claim it. Jesus said in John 19:30, it is finished. The Word of God tells us in 1 Peter 1:10 and 11, He's suffering our glory. I love that. 1 Peter 2:20, Paul tells us, by His wounds we are healed. And Isaiah 53:4 and 5, the prophet saw that the Messiah will bore our sicknesses and diseases. And he said, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was laid upon Him. And by His wounds, we are healed. Not to be healed, we are healed. It's done. Ang inyong pong gagalingan, kalusugan, kaligtasan, kasaganaan, mga iniibig sa bayan ng Pilipino po, tapos na, naganap na, nangyari na. Tatanggapin na lang po natin. Kagaya po siya nito. Ito po ang ating salvation, healing, success, prosperity, joy, victory. Siya po ay available araw at gabi para sa inyong lahat. Sapagkat siya po ay naganap na sa cross more than 2,000 years ago. Jesus shed His blood at the cross more than 2,000 years ago. Not to be shed again, but His blood was shed once for the remission of the sins of the world. Siya po'y available na. At anumang araw at oras na kailangan po nyo ng kaligtasan, kagalingan, kalusugan, kapayapaan, kasaganaan, wala kayong gagawin kundi tatanggapin na lang po siya at kukunin. Hindi na po ito bibilin pa o pagpapaguran sa religiong pagpapinitensyahan. Hindi nyo rin ito pwedeng bilhin sa bookstore. Siya po'y libreng binibigay. We call that the grace of God. Unmerited favor. Grace. We cannot earn it. We cannot buy that. We simply receive it. That is the love of God.
At siya po'y available araw at gabi. Kung kayo po'y gumaling na ngayon, naligtas, then nagkasakit na naman kayo sa susunod, wala kayong gagawin kundi i-claim po siya uli. Sapagkat siya po'y available. It is done. Jesus shed His blood for the remission of our sins and the sins of the world, past, present, and future. His shed blood is the payment for all the sins of humanity, past, present, and future. And what you need to do is to receive His forgiveness, His love, because it's available, like this one. Alamang araw o oras na kailangan nyo siya ay available. Hindi nyo siya hanapin pa. You don't need to search for it, to seek it. Just receive it because it's available. Then Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, January, December, change year, another new year. It's always available. May bagyo o wala, may problema ang Pilipinas o wala, siya available. That is the difference between Christianity and religion. That is the difference between God and religious leaders. Kasi minsan yung mga religious leader, hindi naman lahat, hanapin mo pa, hindi available. But Jesus and what He have done for us at the cross is available 24 hours a day. It is only knowing the truth, receiving the truth, enjoying the truth, sharing the truth, and remaining in the truth. Because years will pass by, generation will pass by, the truth of God remains the same. Ito po lagi kong sinasabi sa lahat po ng mga mahal nating politician, sa mga kaibigan po nating presidentiable, at mga dati na pong mga umupo mula sa Vice Presidente, Senator, Congressman, Governor, Mayor. Na kung babalik lang ang buong Pilipinas dito, tapos ang problema ng sambayan ng Pilipino. Kasi yung hinahanap natin kasaganan, matagal lang tapos. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Marami po nagpagawa ng floodgate tsaka overpass. Napakaganda pong proyekto nun. Para ilayo po tayo sa aksidente. Tama po ba yon? Pero marami po tayong kababayan, doon po sa ibaba dumadaan, ayaw sa itaas. Kaya kung sila po na aksidente at namatay, sino po may kasalanan? Nabangga sila. Sila. Kasi available na safety na binigay sa kanila at ginawa para sa kanila, ayaw po nilang lakaran. Humahanap sila ng ibang daan. Huwag na po tayo humahanap pa ng ibang daan sa tagumpay, kaligtasan, kasaganan. There is only one way for our salvation, joy, peace, victory, prosperity, and eternal life. It is God. His name is Jesus. I don't say that. Jesus said that in John 14:6, I am the way, singular. The truth, singular. The life. Not a life, not a way, not a truth, but the way, the truth, and the life. And no one will come to the Father except by me. Acts 4:12, there is no other name given under heaven where men can be saved except the name of Jesus Christ. 1 Timothy 2:5, there is only one mediator, one, not two, not three, not four and a half, not many, but one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. The apostles of Christ preached thus, Peter, Paul, John, and James. Mary, the wife of Joseph, testified to the truth. The disciples declared that the tomb is empty. Mary Magdalene said, He is risen, He is alive. And I was in Hong Kong, a communist interrupted me while I was preaching, and he said to me, man of God, you are telling mysterious things, said this atheist person in Hong Kong. And I said, sir, just wait, I'm preaching. When I finish preaching, I will come down of the pulpit and I will answer your question.
He keep insisting and saying and shouting, no, there is no God. There is no God. And I finished my preaching, and I come down and he said to him, I will prove to you there is God. Only one proof, there is God. And tell me the proof. I take an orange, I open it, I ate it, and I asked him, what's the taste of this orange? He said, I don't know. I don't experience that. And that is the reason you say to me, there is no God, because you don't experience Him. But if you will ask me, what is the taste of this orange, I will tell you frankly, it's so sweet. I want to take one more. And I ate it and finished it in His presence. Now the same. And what I'm telling you, there is God, He is alive. He changed my life. I experience Him. You see, you cannot see wind, but you believe He exists. The wind exists. Hindi nyo nakikita ang hangin, pero naniniwala kayong siya po'y nandiyan dyan. Sapagkat nararamdaman nyo siya. Nararanasan nyo siya. Ganito rin po sa Diyos. Hindi mo siya makikita sapagkat hindi siya ribulto, hindi siya idol. Pero nararamdaman mo siya. Listen, Pilipinas. Paano na po kaya kung wala pong Diyos na nagmamahal sa atin? Saan po kaya tayo napunta sa dami ng krisis at problema ng mundo? Global warming, climate change, terrorism, AIDS, HIV, SARS, economic crisis, threat of nuclear, political crisis, morality crisis. Lahat na po ng krisis ay nandiyan dyan. It is beyond our natural ability to fix that, to solve that, to handle that. We need a divine intervention. A supernatural intervention. Kaya na reason bakit failure ang United Nations. Ang IMF, ang World Bank, ang European Union, ang Arab Confederation of Nations. Ang lahat po ng organization sa buong mundo. Because we reject God. No, man of God, di mo na unawa, naniniwala ako may Diyos. It is not enough na maniwala kang may Diyos. Kinakailangan makilala mo kung sino ang Diyos. Let me give you an example. Meron po akong 3 anak, 3 apo, puro lalaki. Kung sasabihin po sa akin ng aking mga anak at mga apong naniniwala sila na ako po ay papa nila, hindi naman nila ako kilala at hindi nila ako sinusunod, malulungkot po ako. Pero hindi sapat na maniwala silang ako ay magulang nila, nagmamahal sa nila, kailangan makilala nila ako. Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung ayaw ko? Ano ba yung utos ko? Amen? Ganito rin sa sambayan ng Pilipino. Panahon pa ng Kastila, naniniwala tayong may Diyos, but the problem, we don't know the God we believe. We must know Him. At andito po siya ngayon. Papagalingin niya kayo. Babaguhin niya kayo. Pagpapalain niya kayo. Bibigyan niya kayo ng tagumpay. At kayo mismo magpapatotoo, hindi po ako kayo mismo. Nang sinasabi ko ay totoo, sapagkat ang naranasan ko ay naranasan niyo rin ngayon. I was in United Arab Emirates preaching in the 7th state of UAE. Many friends from different religion came to me from Pakistan, from Sri Lanka, from Sudan, from India. And I said to them, I don't need to convince you that Jesus is God. He will prove to you that He is God. I don't need to convince you, to argue with you. Just watch and see how will it change your life. I cannot change you. He alone can do that. Because if He is God, then He must be powerful. He must be all-knowing. He must be loving, kind, merciful. He must be present everywhere. Because that is the nature of God. I don't need to argue. I don't need to convince you. If my God is real, then He will prove Himself to you. I go in Israel, one rabbi, Joseph, a rabbi, always in the synagogue for 40 years, learning Torah. For 40 years, he was a rabbi. He came to my hotel and he said to me, are you the man of God from the Philippine island?
And I said, yes. He said, I come to know you because these guys from London were my friend, and when I look at them, their face is shining. It seems that heaven is upon them. And I asked them where it come from, and they said the man of God held his conference here in YMCA near King David's Hotel for 3 days, and we were so much shocked with the glory of God. And it's the glory are seeing in us. And I'm so much curious. I want to see you. And I said to him, I know you don't believe in Jesus, but we will not argue. Anyway, Jesus loves you. Even though you don't like Him, He still loves you. And I pray, and the Lord touched him. And this Rabbi Joseph cried, and he accepted the Lord. And he said to me, thank you so much, Nayano. Jesus is alive, He is real, and He is God. Because if He is dead, how can He will touch you? How can He will heal you? He cannot. Because He is alive, He will heal you. At ngayon pong gabi, lahat po kayo na may karamdaman ay Kanyang papagalingin. Hindi niyo na po siya aantayin sapagkat siya po'y tapos na, available sa inyo araw at gabi, tatanggapin niyo na lang po siya. Hindi niyo po siya bibilin, hindi niyo siya babayaran, hindi niyo kinakailangan magmakaawa at magmukhang kawawa, mahal po niya kayo. Siya na po ang nagpakahira para sa ating lahat, mahigit 2,000 taon lang nakakalipas. Tatanggapin niyo na lang po ang Kanyang kabutihan, ganyan po kabuti ang Diyos nating pinaglilingkuran. Isn't it amazing? Sana nga po, nung bata pa ako, nalaman ko na ito. Alam niyo po yung lolo ko magpapare. 1958 pa lang po, milyonaryo na po kami. Yung pong mga tindahan po dyan sa may Aranete Center, Cubao, amin po lahat yan. Yung mga fruit stand, amin po lahat yan. Yung pong Rustan Supermarket, kami po nagrarasyon po dyan ng tupat, mga kambing. Yung pong pabrika ng plastic, amin po yan. 1958 pa lang po, milyonaryo na po yung mga magulang ko. 3 po yung nag-aalaga sa akin. Nahiga po ako sa pera. Lolo ko po magpapare. Hindi natuloy, napangasawa niya lola ko. Eh, akala ko po, yun na po yung katotohanan kasi yung kinalakihan ko. Siyempre, sino ba naman yung magsasabing mali yung kinamulatan ng lolo ko? Hindi ko pwedeng sabihin yun. Mahal ko yun, kahit mali siya, mahal ko yun. Ipaglalaban ko yun. Ganun ko siya nirespeto. Sino rin ba magsasabing mali kinamulatan ng mga magulang ko? Hindi ko pwedeng sabihin yun. Kahit may kakulangan ng magulang ko, mahal ko yun. Handa ako magpakamatay para sa kanila. Kasi magulang ko yun. Pero nang mabasa ko yung Biblia, tinanggap ko ang katotohanan, mali talaga sila. Pero lolo ko pa rin sila. Magulang ko pa rin sila. Amen. At ang maganda nito, nung nakita nila sa akin yung pagbabago, at naranasan ko ang Lord, kusa po silang sumama sa akin at lahat po sila ay nagbago. Kaya kami pong lahat ay magkakakampi. May kasi penitensya kami ng penitensya, wala namang nangyari. New Year's resolution ng New Year's resolution. Pagkadating ng January, inom na naman, sigarilyo na naman. Magbabawas lang ng 3 kabit, magiging 2 na lang. Pero ganun pa rin, may kabit pa rin. So, ganun pa rin ugali. Paglabas ng simbahan, tuloy kaming sabungan sa Marikina. Yung may-ari ng sabungan sa Marikina ng mga 1970, kaibigan ko yun. Amen? Iba pa mayor ng Marikina nun gumagawa pa lang sapatos. Lagi ko ron. Wala nangyari. Pray pa ako kay Pedro para manalo sa sabong. Talo rin. Kaya nung ako'y natalo, ayoko na kay Pedro, limipat ako kay Forrest. Kinausap ko si Forrest, di pa rin sumagot. Sabi ko, ano ba naman ito? Lahat ng kinakausap ko, mukha atang hindi ako mahal. Pinapahamak ako, hindi ako nagtatagumpay sa buhay. Pero nung si Jesus po kinausap ko, sumagot. Naranasan ko po ang tagumpay sa buhay. Ito po lagi ko po itong sinasabi. At uulitin ko po ito. Kung talagang lahat po ng mga kababayan natin na nagmamahal sa Pilipinas, ito lang po ang kailangan nating gawin. Magkakaroon po ng pagbabago kaagad. Pinapangako ko po siya. Kaya walang IMF, kaya walang United Nations, kaya walang Uncle Sam, kaya walang World Bank.
magkakaroon po ng pagbabago kaagad. Ito lang po ang gawin natin. Kung talagang mahal po talaga natin ang ating bayan. Lahat po tayo pumunta sa Diyos at magsisi ng kasalanan. Sigurado po yun. Ang pagbabago po'y magaganap. Yan lang po yun. Huwag na natin ituro ito, si gano'n, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Walang maitutulong kasi pag siya yung tinuro mo, makakalimutan mo yung sarili mo eh. Turo mo muna yung sarili mo para makita mo yung katabi mo. Amen? Huwag na tayong magturuan. Don't point finger to anyone. Just take your responsibility. Just run to the Lord. And say, Lord, I'm sorry. I sin against you. And then, acknowledge it, confess it, reject it, renounce it, then accept it, and that's it. Magiging miracle nation ng Pilipinas. Ito po, totoo po ito. Dito po yung mga mahal po natin, mga nanunungkulan po sa bayan. Makalimutan nyo na po pangalan ko, huwag nyo lang po itong makalimutan. Pati po yung mga tumatakbong presidentiable, yung nanalo, yung natalo, yung nagbakasakali, yung sumubok, yung umayaw, yung desidido, yung determinado. Sa lahat. Huwag na po kayong mga problema sa kasaganaan ng Pilipinas. Matagal na po siyang dinesisyonan ng Diyos. Ang hinihintay lang po natin ay panahon. Kasi hindi ka naman pwedeng makarating sa number 10 malibang dumaan ka ng 1 eh. So pag naka 1 ka na, pwede ka nang pumunta ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2010 po, ngayon simula na po ng kasaganaan ng Pilipinas sapagat ito na po ang simula ng tinakdang panahon ng Diyos. Hindi dahil may eleksyon. Kasi talaga namang may eleksyon. Sa susunod, may eleksyon na naman. Sa susunod, may eleksyon na naman. Sa susunod, may eleksyon na naman. Hanggang may tatakbo, may eleksyon. Hanggang may comelec, may eleksyon. Amen? Hindi dahil may eleksyon, kundi dahil lang Diyos ay nagdesisyon sapagat ang may-ari ng Pilipinas ay hindi mayaman, hindi business club sa Makati, hindi mga politiko, hindi reliyosong tao, hindi rin po yung mga kababayan natin at iniibig sa Mindanao at sa Metro Manila. Ang may-ari ng Pilipinas ay ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. At ang pag-aari niya, hindi niya po pwedeng payagang mapahamak. Ito po, suggestion ko po ito sa lahat, pag-ibig ko po ito sa lahat. Tayo pong lahat na kumakandidato mula po sa pagkapangulo hanggang po sa barangay captain, ito po payo ko. Kung gusto niyo pong magtagumpay, sumang-ayon po kayo sa programa ng Diyos. Pwede niyo po ako i-correct dito. Ito po ay sincere na pangungusap ko po sa inyong lahat. Kasi pwede manalo tayong presidente ngayon, vice-presidente, senador at congressman. Pero kung hindi tayo susuportahan ng Diyos at ang programa natin ay hindi ayon sa gusto niya, sayang ang pag-upo nating lahat. Ganun lang po yung ka-basic. Alam niyo po, si Daniel, nagtrabaho siya sa government service sa 4 na hari. Ganun siya ka-faithful sa Diyos. Kaya sa 4 na hari, nagtrabaho siya. 60 taon po siya sa government service. 60 years. Ang susi lang po, siya po ay may takot sa Diyos at sumang-ayon sa gusto ng Diyos. 4 na hari pinaglingkuran niya. Sino po sa inyo gustong manatili sa posisyon habang panahon? Ang Diyos po ang naglalagay, ang Diyos po ang nag-aalis. Ayun lang po yan. Marami nagtataka, bakit bagsak yung ekonomi ng buong mundo, yung dollar bumababa? Yung yen bumababa. Huwag lang po kayong magsabing bumababa. Siya po'y pababa ng pababa. At isang araw po yung dollar po, wala na. Ang piso na po ang hinahabol sa buong mundo. Amen! Ang gusto niyo pong malaman ng lahat ng truth niya, maglalagay po ako ng business conference. At ipakikita ko po sa lahat ng negosyanteng na bankrupt sa buong mundo, mula po sa bank hanggang sa insurance company, sa car company, sa oil company, sa gold company, kung bakit sila nalugit. Ipakikita ko po sa mga hardinero, sa nagtitinda ng baseball at mga saging sa Divisoria at nagkakalat po dyan sa kalsada kung paano po sasagana. Lesson na po yan sa buong mundo. Bumagsak ekonomiya, lahat ng matatalinong tao po ay sumakit ang ulo. Ang Amerika, masakit ang ulo. Masakit na yung ulo ng Republican at ng Democrat, hindi magamot ng kortal. Masakit na po yung ulo ng IMF at ng World Bank.
Pero ang Pilipinas, sa bagsak na ng ekonomiya ng buong mundo, controversial pa yung mga nanunungkulan, ha? Eh, yung Pilipinas po, pinagpapala ng Diyos. Yan po yung pagpapakita ngayon, Diyos po yung nakikialam. Kasi siya po hindi trabaho ng mga umuupo, kundi siya po yung trabaho ng matagal lang nakaupo na walang balak o bali sa pwesto. Amen! Abuti ang Diyos. Kaya kung gusto niyo pong maranasan ang matagal na pong available sa inyo, isa lang po ang gawin ninyo. Tanggapin po siya. Tanggapin. Meron po ako sinyeran minsan, sabi niya, ayoko lang sinasabi mo. Sabi ko, kung ang binibigay ko sa reliyon, tanggihan mo. Kasi reliyon yan eh. Tsaka hindi na kita bibigyan kasi marami ka na yan. Meron ka na, baka mas magaling ka pa sa akin. E di magpapaturo na lang ako sa iyo. Kaya ang binibigay ko sa hindi reliyon. At kung tatanggihan mo to, malaking problema, harapin mo kasi binibigay ko sa iyo Diyos. Si Kristo na nagpakasakit para sa iyo. Kaya kung tatanggihan mo siya, paano ka papasok sa langit? Eh siya yung magdadala sa iyo ron. Meron ka ng reliyon, hindi na ako magdadagdag. Ang ibibigay ko yung alaka pa. Eh, may reliyon sa Pilipinas, 8,000 po tayo rito, 8,000. Eh, sino tama rito lahat? Eh, 8,000 tayo. Eh, sa reliyon, magulo, mag-aaway tayo. Pero sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, magkakaisa tayong lahat. May sabi sa akin ng isa, alam mo, ako, Buddhist ako, Hindu ko. Sabi ko, hindi na mahalaga kung ano reliyon mo. Ang importante, mahal kita at mahal ka ng Diyos ko. Eh, yun eh. Hindi mo ba? Eh, may reliyon ka nga. Eh, sa mama naman. Naintindihan niyo po ako? May reliyon ka nga. Eh, ikaw naman yung magulo sa bayan. Ikaw yung sumisira ng pinapagawa ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Yung pader, eh, kakapintura lang, eh, iniikesan mo. So, may reliyon ka nga. Eh, ikaw naman yung malakas na manirang buri sa kapwa mo. May reliyon ka nga, minasikar mo naman to lahat. So, kaya kailangan natin hindi reliyon eh. Takot sa Diyos. Alam niyo po, inuulit ko po, marami pong tumatakbo pong presidente, senador, congressman. Marami po rito kaibigan ko. Pero minsan ako po yung nanood po ng forum, nakinig po ako. Then ang Diyos ay nagsabi sa akin, ang sabi niya, anak, meron ka bang narinig patungkol sa usaping to? Sabi ko, hindi nga po nila nabanggit yan eh. Alam niyo kung ano po yun? Kasi merong nagtanong, ano ba yung unang-unang mong gagawin pag naupo ka na? Eh, di binigay lang yung ng bawat isa yung kanila pong mga agenda, mga plataforma, programa. Maganda po lahat yun eh. Ako po yung natutuwa po doon at maganda po yung kanila pong advocacy. Pero ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa sambayan ng Pilipino sa kanilang lahat na ito yung una nilang gawin pag sila'y umupot nanalo. Yung matakot sa akin at turuan ang nasa ilalim nilang matakot sa akin. Yun po yung una ron eh. Yung matakot tayo sa Diyos. Kasi kung lahat tayo may takot sa Diyos, wala nang kulungan, wala nang pulis. Yung mga pulis magpapastor na lahat yan, sino pa huhulihin mo? Wala nang magnanakaw. Hindi mo ba? Kung lang tayo may takot sa Diyos, eh sino pa yung mga agaw ng lupa? Yung mga tourist spot, eh wala na maglalagay dyan ng kariton, maghuhubad. Wala na magtitinda dyan ng mga babasahing malalaswa, mahahalay. Wala na mag-gaano ng damo. Magtitinda, wala nang tatangkilik pa nito. Wala na rin problema sa wedding, sa luto, wala nang bobola. Wala na. At di na mahirapan yung ating mga mababatas na gumawa ng panibagong batas, mag-repeal ng panibagong batas. Wala na silang gagawing batas. Ako yung naniniwala, puro Bible study tayo dito sa Congress at sa Senado kasi wala nang gagawing batas. Ano pang didesisyon na ng Supreme Court na mga issue at pag-aaway? Wala lang mag-aaway kasi nga may takot sa Diyos, magmamahala lang, magpapatawaran
wala. Hindi, wala lang ayos yung Supreme Court. Lahat po yung mga Chief Justice natin dyan, hawak niyang Bible. Wala na. Sino pa yung magnanakaw ng itik ng kapitbahay niya, ng manok ng kapitbahay niya? Sino pa yung kukuha ng hindi niya lupa? Hindi na sila magpapasweldo lang mababa. Wala na rin illegal recruiter. Lahat po yung magiging godly, legalized, biblical recruiter. Wala na magsasamantala sa kapwa. At ako'y naniniwala. Ako, willing akong gumastos niyan. Yung oposisyon at saka administrasyon, magiging prayer partner yan eh. Pag natakot sa Diyos lahat, magpapatawaran yan. Hindi mo nakukunin yung hindi mo asawa at yung mga nakuha mo, isusuli mo, sobra. May takot sa Diyos. Lahat magbabahid ng utang. Hindi naman hiningil pa. Yung mga piskal, wala nang trabaho yan. Sino pa ililitisin mo? Sino pa ipursisikot mo? Anong mga arraignment? Halo-halo po silang lahat yan sa isang restaurant. Wala na pong away. Wala na magmumura, wala na magkakalat. Matutulog ka rin na kahit bukas yung bahay mo, yung bintana ng bahay mo, bukas yung gate. Puri ng Panginoon, matutulog ang matiwasay kasi alam mong lahat may takot sa Diyos. At ito po nakakatuwa. Wala na pong pusa at mga aso magrarally kasi hindi na po sila pupulutanin ng mga lasinggero. Hallelujah! Wala na mga nanay ang mambubugbog ng mga anak hanggang sila maging black and blue. At wala na rin mga anak ang mambubugbog ng mga nanay at tatay. Wala lang babae ang gugulpihin ng asawa niyang lalaki. At wala na rin babae ang manggugulpi ng asawa niyang lalaki. Amen. Ganyan po kaganda pag may totoong lingkod ng Diyos. Ganyan po kaganda. Hindi kanya dadaya, hindi kanya lulukuhin, hindi kanya ipapahamak. Ililigtas kanya, dadalhin kanya sa katotohanan. Ito po ang akin pong payo. Sa eleksyon may nananalo, may natatalo. Pero pag na kay Kristo ka, lagi kang panalo. Sinasabi ko po sa mga kumakandidato, alam nyo, wag po kayong malungkot, wag po kayong mamanglaw, wag kayong maghinanakit o magsama ng loob pag natalo po kayo. Kasi hindi ibig sabihin tapos na po ng inyong pong karir o ng inyong kinabukasan. Meron pang mas magandang hinanda ang Diyos sa inyo. Ang kailangan lang ay lawakan natin ang ating pananaw. Kaya nga gusto ko yung kantang, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know that I know He holds my future. He holds my future. He holds my future. And life is worth living because He lives. Amen. Kita niyo nung dumating yung bagyong Undoy, tsaka Piping, walang pinagkaiba yung mahirap at mayaman. Parehas lang. Isa lang ang sigaw nila, parehas, kaligtasan. Hello. Hindi masabi ng mayaman na nasa yung bahay ko. Yung sasakyan ko ay kinain nga ng tubig. Hindi rin pwedeng sabihin ng mahirap, nasa na yung kariton ko, inagos doon ng tubig. Parehas lang sigaw yung mayaman at mahirap. Kaligtasan. Ang mahirap at mayaman ay meron pong pagkahalintulad. Ano po yan? Pareha silang nilikha at nilalang ng Diyos. Ang mayaman sa pera, sa ari-arian, pero walang takot sa Diyos, ay napakahirap sa mata ng Diyos. Pero ang pulubi roon sa payatas, sa baseko, na walang ari-ari ang may takot sa Diyos, sa mata ng Diyos ay napakayaman. Amen. Pilipinas, yan lamang ang solusyon. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago. Yung away sa politika, hindi naman matatapos yan. Sigurado po, pag natalo po yung iba,
Hindi pa nakakaupo yung nakaupo eh. Hindi pa siya nakaka-100 days. Masakit na ulo niya. Marami na naman. Ibig sabihin, yung mga natalo, galit yan. Ano mga batas-batas mo, hindi namin susuportan. Magulo sa ating bayan. Magulo. At ang magugulo po, yung walang takot sa Diyos. Pero pag may takot tayo sa Diyos, purihin ang Panginoon. Wala lang gulo sa ating bayan. Kaya niyo po yung aral ng mundo, pag inarmalite ka, bombahin mo. Yun yung aral ng mundo. Pag pinugutan ka ng ulo, tagtarin mo rin siya ng pinong-pino. Yun po aral ng mundo. Pero ang aral ng Diyos, pag niloko ka, magpatawad ka. Pag ginawan ka ng masama, gumawa ka ng mabuti. Pag yung kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painamin mo. Amen? Sa pamamagitan nito, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. E paano yung kasalanan niya? May Diyos na hahatol. Paano yung nawala sa iyo? Papalitan ng Diyos ng mas marami yan. Kaya wala po kayong gagawin ngayon kundi tanggapin ang kaligtasan. Tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang kalusugan. Yan lamang po, wala na pong iba. At pagkatapos nyo pong matanggap, manatili kayo sa Panginoong Jesucristo at yung tinanggap nyo, hindi na mawawala sa inyo habang panahon. Walang bayad. Wala kang gagastusin kahit sa pera. Isn't it amazing? Now, are you ready for your miracles? Isang tanong na lang po. Yung kagalingan, kalusugang himala at kaligtasang tatanggapin niyo po ngayon, ay hindi po naganap ngayon lang. Siya po'y naganap mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. At ang naganap noon pa ay ngayon niyo tatanggapin. Pero siya po'y matagal na nangyari, ngayon niyo lang tatanggapin sapagkat ngayon niyo lang nalaman ang katotohanan. You stretch your hands and let us bow our head and let us pray. Sabihin po natin itong lahat. Amang Diyos, na napakabuti sa lahat. Salamat po sa iyong kadakilaan. Pag-ibig, hindi kumukupas, nagmamaliw. Salamat po. Ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang bayaran ang lahat ng aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At igawad sa amin ang walang hanggang kapatawaran. Inaamin ko po, ako'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaamin ko po, hindi kita lubos nakilala. Inaamin ko po, totoong ako ay nagkamali ng desisyon ng pananaw sa buhay. Mabuti nga siya, pero hindi ayon sa iyong salita. Kaya hindi mo pinagpala. Pero hindi pa huli ang lahat. Iniibig mo ako. Handa mo akong patawarin, baguhin at iligtas. Kaya sa oras na to, ay sinusuko ko sa iyo ang aking lungkot, takot, pag-aalala, pangamba, problema, karamdaman, kabigatan sa buhay, hinanakit, habag sa sarili, at hindi pagpapatawad. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Maghari ka. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Pamahalaan mo ang buhay ko. Ipinapahayag ko ngayong oras na to, ikaw ang Panginoon ko, Diyos ko, manggagamot, ikapagligtas ng aking buhay. Tinanggap ko na po ang iyong kapatawaran. At dahil ako ay pinatawad mo na, ay pinapatawad ko na rin ng lahat na nagkasala sa akin ngayon din.
Sige po, buksan niyo po ang inyong mga bibig, patawarin niyo po yung mga taong nagkasala po sa inyo. Yung maalala niyo pong mga tao na kayo po ay nagkaroon ng tampo, hinanakit at sama ng loob, patawarin po natin sila. Sige po. Naging kayo sa website, sa buong mundo, sa TV screen, sa radio set. Forgive those who hurt you. Forgive those who offend you. Forgive those who do evil against you. Forgive those who malign, who speak evil against you, or even your loved ones. Forgive those who betray you, who harm you. Forgive those who don't recognize your care and concern for them. Forgive those who reject you. Forgive those who slander you, who gossip you, who backbite you. Forgive those who degrade you. Forgive those who don't recognize your talent, who always resist your suggestion. Forgive those who are not interested in your life and what you are doing, even though it is good. Forgive them. Patawarin po natin sila. Nanay, tatay, ate, kuya. Patawarin po natin sila. Sige po. Buksan natin ang ating mga labi, patawarin po natin sila. Open your mouth, please, and forgive them. Forgive them. Forgive them. Yan lang po ang inyong kailangan gawin. That is the only thing you need to do to forgive. And your miracle is on the way. Your health is coming. Your joy and success, your victory, your prosperity is at hand. Just forgive. God is a forgiving God. To love is to forgive. To love is to forget. To love is to bless. To love is to bless those who hurt us, those who offend us, and those who hate us. Because God is love. Okay po yung nakapagpatawad na. I'm ready to pray. Sabihin natin itong lahat. Say this. Lord, thank you for healing me, for saving me, for blessing me. Thank you for making me whole. I receive my salvation, my health, my success, my peace, my joy, and my victory. Thank you so much for loving me. Thank you for being kind, gracious, and faithful with me. Now I will pray. Stretch your hands, please. Pagka kayo po yung magaling na, huwag po kayong aalis. Lalapitan kayo ng mga pastor at pastora, tatalangin po ako nung gumaling sa inyo. Hindi man po kayo makapag-testify lahat, napakarami po ninyo. Huwag niyo pong kakalimutan, pinagaling po kayo ng Panginoon. Kayo po mismo makakadiscover niyan. Yung po mga cancer niyo po yung mamamatay, yung mga tumor niyo po yung mawawala. Sakit sa puso, sa atay, sa baga, sa bituka, ay maaalis ang inyo pong katarata, glaucoma, pagkabingi, ang inyo pong mga hepatitis, migraine, insomnia, myoma, high blood, diabetes, lahat po ito ay mawawala. At huwag na po kayo magkasala para wag na po siyang bumalik. Ang mga karamdaman ay manatili kayo sa Panginoon. Magbasa kayo ng salita niya, manood po ng mga pangangaral ng Word of God sa radio, television, sa oras ng himala. Magbasa ng mga libro patungkol sa Diyos. Nang sa galon tayo po ay magkaroon ng malawak na kaalaman kung sino siya, ano siya, at kung bakit po tayo nandito sa mundong ito. Ano po ang gusto niyang gawin sa pamamagitan nating lahat. Naliwalag po ba yun? Naging kayo sa website, sa buong mundo, sa TV screen, sa radio set, sa Living Light Satellite Network around the world. Sulatan po nyo ako, tawagan nyo ako. Ibalita nyo sa akin kung gaano kadakilang bagay ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Ibabalita ko po sa buong mundo. Yan po ang ating mailing address, ang ating fax number, ang ating email number, ang ating pong website, ang ating mailing address, ang ating pong landline, ang ating pong mga cellphone. Gamitin nyo po ang lahat ng yan to tell the man of God what God have done for you.
I'm so happy to tell the world of His goodness. I'm waiting for your response. Huwag ko natin kakalimutan. Dahil kayo ng Diyos at ang himala po ay sa inyo na ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Espiritu ka ng glaucoma, palalabo ng mata, katarata, high blood, goiter, cyst, sakit sa puso, sa atay, sa baga, sa bituka, high blood, ginagapos kita. Problema sa loob ng mata at labas, pagkaduling, sakit sa dibdib, sa puson, toxic goiter, mga tumor na yan, maliit na bukol o malaki, malusaw ka, matunaw ka, mga incurable na karamdaman, nagaya na acute TB, terminal cancer, malusaw ka, back problem, spinal cord problem, UTI, I rebuke you in Jesus' name. Hanggang babalik, iwanan mo ang mga mahal na anak ng Diyos. Mga hinirang ng Diyos, biniyaran ni Jesus ng kanyang banal na dugo. Satanas, iwanan mo sila. Espiritu ka ng kahirapan, lungkot, takot, pag-aalala, problema, sakit ng ulo, lalamunan, ubo, sipon, trangkaso, lagnat. Ginagapos kita, ketong galis, pagkakuba, espiritu ka ng pagkalumpo, pagka-paralyze, pagkakaripol. Inutusan ko mga buto mo umunat, maglagutukan ka. Lumusog ka sa migla ka ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, susundin mo ang utos ko, pakikinggan mo ang tinig ko, dahil lang Diyos ay sumasa akin at ako'y lingkod ng Diyos. At hindi ka nababalik pagkatapos mong lumabas at tumalis sa kanilang mga katawan. Go! Come out! We rebuke you. Disease, infirmity, sickness, go! In Jesus' name, and never to return. And I thank you, Lord. Sa mga latay mo, sila po ay magaling na. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Tanggalin niyo na po ang inyong mga salamin. Alisin niyo na po ang inyong mga salamin. Ilinaw na po ang inyong mga paningin. Sige po. Huminga na po kayo ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Suntok niyo po ang inyong kamay sa hangin. Punch it on the air. Sipa po yung paa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Swing po yung katawan. Swing your body from the left to the right. Bend it. Front. Back. Move it. Left and right, front and back. Magkaroon po kayo ng spiritual exercises. Sige po. Move your bodies. Move your bodies. I-bend nyo po siya kaliwa kanan. Harap likod. Yung dating hindi nyo nagagawa, gawin nyo na po ngayon. Sige po. Lumulok po tayo. Wala na po yung mga toxic goiter nyo, yung mga tumor po sa lalamunan nyo po, wala nang lahat. Begin to move. Na kung kayo po'y buntis, nagdadalang tao, naglilihi, bagong opera, wag po kayong tatalon. Pero kung kayo po hindi buntis, hindi nagdadalang tao, hindi naglilihi, hindi bagong opera, and you can jump. Now everybody, jumping. 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 Kung kayo po'y buntis, nagdadalang tao, naglilihi, bagong opera, wag kayong tatalon. Ipitis natin, then jump. 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 Suntong po natin yung ating mga kamay malakas. Wave it to God. Say it, Lord, thank you. Thank you. Swing it to the left, to the right. Then one more time, jump. Jump. Now say this, Lord, thank you. I am healed. 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 Amen. Hallelujah. Will you clap your hand and bless the Lord? Sige po, sabihin nyo na po sa mga pastor at pastor kung ano po gumaling sa inyo. Magaling na po kayo. Huwag nyo na po ibalik ang inyong mga salamin. Kayo po sa TV screen, sa radio set, sa website, magaling na po kayo. Call me, email me, phone me, text me, write me. Let me know what God have done for you. I'm happy to hear from you. Ngayon po, ang bank account ng ministry, give your very best to the work of God. At huwag natin kakalimutan, your giving is your prosperity. In blessing you are blessed. The more you bless the work of God, the more the Lord will bless you so much. Sa pa pong malakas na palakpak sa Diyos. Ano nangyari sa kanya? Glory to God. Si nanay po, ayon po sa kanya, 7 taon, yung kaliwang mata niya po ay hindi na makakita, hindi na makaninag. Ibig sabihin, isang mata lang po napapakinabangan niya, yung kanan. Yung kaliwa po ngayon. Nakakakita na? Yung kaliwa niya po mata ngayon, nakakakita na. Nakakakita na? Nakakakita na ito ng
Wala kang nakikita dati. Now listen, yung isa pong mata ni nanay, 7 taon pong hindi nakakakita, almost bulag. So ngayon po, ang inyo pong paningin, nakakakita na po siya. Dati hindi. Palakpakan po natin ang Diyos. Naganap na po ang himala. Her right eye is blind for almost 7 years. But now, that right eye begin to see. Palakpakan natin ang Diyos. Nanay, sino po nagpagaling ng inyong mata? Si Lord Si Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, ito pong si Kuya. 3 years na pong namimilipit po yung kanyang leeg na nahihirapan po siya. Pero ngayon po ay hindi na po, pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Kumusta ka na ngayon? Okay na po dahil Anong sakit mo dati? dystonia po. Anong sakit yun? Dystonia, namimilipit po. Yan, misis ko po. So, yung sakit mo dati, yung leg mo, gaganong-ganon. Ganyan yung sakit mo dati ng leg mo. Gano'ng katagal lang sakit yan? 3 years na. 3 years. Ngayon, payapa na yung leg mo. Ngayon, okay na. Yan, Amen. misis ko. Hallelujah. Mahina pumalakpak mga tao rito. Asan yung asawa mo? Yan po. Halika rito. So, dati yung leg mo, paano? Ganun. Gaganyan-ganyan. 3 taon. Puro 3 ganyan. taon po. Ganun. Puro ganyan. Anong tawag dyan? Dystonia po. Ngayon, payapa na yung leg mo. Ngayon, wala na po. Wala na. Palakpakan natin ng Diyos. Wala na. Halika. Anong pangalan mo? Ilma po. Totoo ba yung sinasabi niya? Opo. May sakit po siya, dystonia. Yung sa ugat po. Yung leg niya, ganun. paano yung leg mo dati? 3 taon, puro ganyan. Ngayon, ganito na. Payapa na po. Payapa na. Palakpakan natin ng Diyos. So, saan kayo nakatira? Nubalichis. Sino nagpagaling sa'yo? Pinagaling po ako ni Lord. Anong pangalan ng Lord? Jesus Si po. Jesus. Amen. God bless you. Lingkod ng Diyos, sakila po ang ginawa po ng Panginoon sa buhay po ni Nanay. Second time niya po makarating sa inyo pong ministeryo at purihin po ang ating Diyos sa buhay. Nagpunta po siya ditong malabo ang kanyang mata. Mayroon po siyang alalay dahil nga po, purihin ang pag wala na daw po siyang salamin, hindi na po siya nakakakita ng tao. Ngunit purihin po ang ating Diyos. So itinanggal niya po ang kanyang pong salamin ngayon at maliwanag na po ang kanyang pong mga mata. Totoo po ba yun, nanay? Opo. Gaano katagal lang malabo mata nyo? Matagal na po. Ngayon po malinaw na. Opo. Hindi na siya malabo. Hindi na Akin po. na po yung salamin nyo. Kasi Gaano- kanina po, hindi ko kayo makita. Sabi nung aking kasama, punta ka doon, magpa-pre-over kasi namahan niya ako kasi lagi ako inaalala. Dati, kanina hindi nyo ako nakikita. Hindi po. Ngayon nakikita nyo na ako. Nananalamin po ako para makita ko Ngayon kayo. nakikita nyo na ako. Nakikita ko na po Nakikita kayo. nyo na sila. Opo, Palakpakan nakikita natin ko na ng sila. Diyos. At saka ito pong tuhod ko, hindi ko yan maigalaw. Nakatalon po ako Oh, kanina. mahina Sabi po ko, malakpak mga